admission ni Colonel Kabuknok na ang pag-aaklas ng militar laban sa korupsyon will be considered a kudeta. Ibig sabihin, the government is corrupt. So pag nag-aklas kayo, kudeta. O di wala yung nangyayari sa atin. Kayo na naman, Ibig sabihin, kumbaga parang, basta deadlock tayo dito. Wala, deadlock tayo. Deadlock tayo dito. So anong gagawin natin? Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan pa rin natin ang lumalalang korupsyon sa ating bansa. Yung ibang mga opisyal ng pamahalaan naguhugas kamay na ho dahil napupuna na ho ng sambayan ng Pilipino na mali yung mga pinaggagawan ng desisyon dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. At papasadahan din natin ng mabilisan yung kabardagulan itong si Ma'am Sas Rogando Zasot. Hindi kayo uubra dyan sa ali na yan. Kasi pagka nasa tama talaga, napakahirap baluktutin yan. Kahit na nasa military pa kayo, nasa AFP pa kayo, kung mali, dispalinghado yung inyong mga pananaw, tayo ngayon sa ating bansa, talagang lalamunin kayo ng buhay ng ali na yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga masusumali sa ating community. Magandang araw po mga kabayan. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Comment, Opinion, Assessment. Liwanagin po natin in layman's term yung sinabi ni Sas Rogando Zasot kanina. So, about Colonel Harold Kabunok. So, nais ko pong sabihin na ito po, I'm speaking based on my experience and not on behalf of anybody. Ito po, tingnan muna natin, i-determine muna natin yung validity ng issues na pinag-usapan. Bakit dumating sa punto na nasabi doon sa FB page ni Colonel Kabunok yung mga bagay na yon. So tingnan muna natin yung issue. Okay? Ang issue is corruption. Sino po ba ang responsible department dyan? Siyempre ang COA. Nag-determine siya na merong irregularities. Then nandyan naman si Presidential Anti-Corruption Commission. Ginawa ba niya yung trabaho niya? Ang House of Representatives, ginawa na ba nila ang trabaho nila? Ang tanong, na bingbang na ba natin ang mga ito? Pinuna na ba natin? Kung napuna man natin ito, baka kulang pa. At ang action taken, na-denounce natin sila. At nagkaroon ng little rallies noon. Mayroon pa nga hanggang ngayon, pakunti-kunti. So, anong desired result niyan? Siyempre, we want AFP to intervene. Right? We want AFP to intervene kasi walang nangyari . Kahit nag-denounce na tayo, nag-rally, walang nangyari. 2, drugs proliferation. Ang responsible department niyan is si PDEA at saka si PDEG. Kinalampag na ba natin si PDEA at si PDEG? Yun ang unang tanong. Kasi lumalabas na later on, gusto na naman natin si AFP na mag-intervene. Ang tanong, hindi kaya lumalabas that we are barking on the wrong tree? Kasi marami kasing comments na nakita doon and that is why malamang nakapagbigay ng ganong klaseng statement itong si Colonel Kabunok. Dahil doon sa mga comments na nakita niya. So, lumalabas kasi na we are barking on the wrong tree at this time. Kasi nga, meron pa namang responsible department pero hindi pa natin sila nakalampag. Bakit kalampagin na natin si AFP? Unfair naman yata yon mga moms, mga sirs. I know you have the point, especially si Ma'am Sas. May point po kayo. Pero, it is just parang lumalabas na result lang ng isang bagay na nag-umpisa ng mali. We are barking at the wrong tree doon sa bandang yon. So, action taken, nag-denounce din tayo, nag-rallies. Ang desired result nito, ang desired nito is gusto natin si AFP to intervene. And then, national security, ang sabi natin, yes, that's right, national security. Paano nga ba yung national security na pinag-usapan? Sino ba ang nandyan na responsible department? Nandyan si DND, DILG, and SC. Ngayon, nakalampag na ba natin si secretary ng DND? Mukhang hindi pa nga parang off the hook sila lagi. Samantalang ang binibira natin, yung mga tao doon sa baba, na wala naman sa kanila ang level na yon ng national security, kundi nandito sa taas sa tatlong ito. Pag ito ang nag-decide, susunod yun. Bakit hindi natin kalampagin yung tama? We are barking at the wrong tree again. Action taken, ganun pa rin ang ginawa natin, nag-denounce and then nag-rally. Ang desired result nito is moral obligation. We say, it is the moral obligation of every citizen of this country na
to prevent or preempt any corruption or drugs proliferation. Yes, that's right. Okay. AFP's in action. Sabihin natin, hindi kasi gumalaw, kaya tiningnan namin sila. Okay. Ano ba ang responsible department dyan? DND pa rin at saka AFP. DND. So, ang action taken natin is ganun pa rin. Nag-denounce tayo, nag-rally-rally. Then, ang desired result is constitutional mandate. Gusto nating questionin ang constitutional mandate ni AFP. Okay, Constitution. Ang constitutional mandate ni AFP is to uphold the Constitution and protect the people and the state. Okay. So far, na-uphold naman ni AFP ang Constitution. So, ang responsible department yan, DND, AFP. Ang action taken natin is denounce natin yan, di ba? Kaya nga nag-denounce tayo. Ang question, nagampanan ba ni AFP ang kanyang constitutional mandate to uphold the Constitution and protect the people and the state? Pagdating doon sa upholding the Constitution, yes, nagawa nila yung trabaho niya eh. Pero, pagdating dito sa protection of the people and the state, ang ating pag-usapan. Mga kababayan, itong ating nangyayari sa atin ngayon dito sa ating bansa, ay para tayong, lalo kaming mga neutral. Kasi retirado na ako, isang retiradong military officer. Kami yung, kumbaga, yung mga neutral, ang naiipit sa nag-umpugang bato ng dalawang malalakas na political clan. No? Nasa gitna, yun ang naiipit. Pati ang AFP dyan naiipit. Yung mga neutral na mga organization, ng government organizations or departments, naiipit sa nag-umpugang bato. Dahil ginusto ng isang grupo na ganito, ng kabilang grupo na ganito, gusto natin. So, sundin nila. At pag hindi nila nagawa, nagko-komento tayo, nagbibigay tayo ng mga adverse comment sa kanila. Which is, hindi naman dapat sana. Huwag naman sana ganon. Kasi lumalabas talaga, we are barking at the wrong tree. Una, there is a lesson there. Kung gusto nyong gumalaw si AFP to protect the people and the state, may lessons learned tayo dyan, mga ma'am, mga sir. Alam nyo kung ano? I will remind you. The EDSA 1 and the EDSA 2. Nakita nyo on how it is? Nandun yung mga neutral na mga taong bayan at saka ibang mga grupo tulad ng church, tulad ng mga MUPs retired, tulad ng mga retired teachers, retired academies, retired justices. Nandun sila because they want that corruption stop. So, nangyari, sinuportahan sila ng AFP because that is the time when the AFP can protect. That is a legitimate reason for the armed forces to protect the people and the state. For now, wala naman siyang dapat gawin. Wala nga kayo dyan eh. Wala nga ang tao dyan. Sino naman ang i-protect niya? So, sana magkaintindihan tayo. Ganun po yun. So, may lessons. Dapat yung magawa yun kung gusto nyong proteksyonan ni AFP yung people and the state. Next is, ang result natin yan, gusto lang natin, yun, sila Ma'am Sash, yung pinakita natin kanina, they want to disprove yung sinabi ni Colonel Harold. Ang tanong, ang ano lang doon is, kung titingnan natin ang konteksto doon na lang sa message or sa FB post ni Colonel Harold, ang nangyari kasi, unfair yun para sa kanya. Tingnan natin sana ang buong istorya. Hindi naman niya sasabihin yun ng walang unang nakita na dapat lang nasagutin niya eh. Gaano ba kasakit yun para sa kanila? Yung sinabi doon, kaya nasagot niya yan. Sana ganyan tayo mag-isip. Kasi, unfair naman para sa kanya. To be honest, alam ko itong si Colonel Harold eh. He is highly decorated or bemedaled officer. Very skillful. Maraming skills ito. At very courteous to those who comes across with. Talagang napakahusay, napakabuting opisyal. Snappy talaga. Hindi mo talaga maano yan. Walang insecurity sa katawan. Talagang public servant. Kaya nga, nasabi lang niya, malamang yan, is because yung istorya kasi, we quote him out of context. Dapat hindi ganon. No? Tingnan natin ulit, wag naman ganon. Kasi porque hindi gumalaw ang AFP para dyan, pagbintangan na natin sila, na sila ay, what? Tumanggap na ganito. Pangit naman yon. Alam nyo, ang taas ng
trust and approval rating ng Filipino people dito sa ating armed forces, hindi dapat natin silang ganyanin. We give them the benefit of the doubt. So ang nangyari kasi ganito maraming adverse comment doon sa nakita namin, no. Adverse comments without proof na may tumatanggap, binibigyan, wag naman ganon. Kung tutuusin, kung ganyan ang ating ginagawa, nag-aaway-away tayo, kung may mastermind behind it, that is what the mastermind behind wants it to happen. So, tatawanan kayo ngayon, tatawanan tayong lahat ng kung may mastermind dyan sa likod ng lahat ng yan. Tingnan natin to. Ano pa? The AFP is the last bastion of hope of our country. Mga kababayan, alam natin yan. EDSA 1, EDSA 2. Because of them, because of the people, and the AFP protect the people in the state, nangyari ang dapat mangyari. Which is right. Okay? Ando na yun. Next. Allegedly, itong mga pangyayari ngayon ng corruption, drugs, yung investigations and everything, allegedly, to cover up issues. Di ba kayo? Tingnan nyo. Siguro, nabigla kayo, no? Ano yung mga issues na yun? Sa House of Calapatis, yung PI, yung fund issues, 26 billion yun. Nasaan yun? Di ba? Resolution 10, ayan. Liquidation by certification. Thank you, SAS, for pag-expose nitong Resolution 10 na ganyan pala yan. So, ikaw unang nag-expose niyan. And that's very good. So, you see, you were able to help. But please, before siguro na birahin natin yung isang B-medal officer, mas maganda siguro kung titingnan natin ang buong konteksto ng pangyayari. Bakit nga napunta ang kanyang sinabi doon? Hindi doon lang na i-quote natin siya doon lang. It was out of context talaga kung tutuusin. Kasi nakita natin siguro out of exasperation, intindihin din natin that they are busy, they're doing their job. At ayaw nila masira ang kanilang reputation dyan. O, wag naman sana na pagbintangan ng kahit ano-ano. We do not go into speculations. 3. Kickbacks issue. 4. Flood control issue. Alam natin, 5,500 yan. Illegal insertions by the billions. Ayuda kickbacks issue. 7. Corruption issue. 8. Misappropriation issues. So, ito dapat, mga issues, dapat, ito una sana ang pinag-uusapan. So, tinagtatakpan di umano ito Ngayon, nag-away-away na tayo dyan. So, ito, PhilHealth Fund, 89 billion. Nasaan ito? Ito muna dapat pag-usapan natin. Kalkalin natin yan. Kasi pera na ang taong bayan yan. Pera natin yan. Flood control fiasco, 245 billion lang ba yan? May nagsasabi, ano daw ito? 1 billion a day? Kung 1 billion a day, 365 days. 365 billion. Who knows? Then, Maharlika Investment Fund, may nagsabi, this is 150 billion pesos. Ang laki na niya, no? Tingnan nyo kung magkano na ang nawawala. Kung nawawala man. Lavish expenses, yung Duran-Duran na 100 million di umano ito sa birthday party, na concert. Hindi maganda yon, di ba? Roses na nilalagay di umano doon sa handrail, doon sa hagdanan ng eroplano paakyat ng presidente at ng entourage. Abay, marami pong nagugutom. Maglalagay ng rosas dyan na para tayong mga hari o reyna. Wag na. Diyos ko po, ayusin natin yan. Or, corruption, yung countenancing issue ng 175 billion plus 26 billion na insertions. Kasi, yun na nga dapat tiningnan natin kung ano ang NEP. Kaya nga binigyan tayo ng power para bantayan yung pondo ng bayan. Pwedeng ibito. So yan, issue yan. Bakit nga ba hindi? Diyan tayo dapat tumutok based on issue base. Walang personalan. 6. PI Fund. Ang may sabi dyan na perpetuity in power di umano yan. So, ang iba daw ang nagsabi dyan, may gusto daw maging Prime Minister. Hindi natin alam. So, dapat ma-clarify yan. 7. PSO Lotto. PCSO Lotto. May nagsabi dyan, isa lang nanalo sa Lotto. Naimbestigahan na ito sa Senado. Wala namang nakita tayong closure talaga na maayos. So, kaya nga, hanging lahat. Yung Polvoron issue, hanging pa rin ito. May nagsabing Polvoron. So, pero hindi naman pwede porque nagsabi na ganyan. Totoo na. Kailangan pa rin i-prove yan. That's the reason why, no? Incompetence, yung DRICE, ang mahal hanggang ngayon. May nabawasan 2 piso, parang piyesta na sa pananaw ng mga nasa pamahalaan. Hindi naman yata pa yun. You need to do more. Kasi ang usapan dyan is 20 pesos. 45 to 43 pa lang. Diyos ko po, wag kayo muna. Ano ba yan? Yung 20 na bawasan ng
nabawasan ng 0. 2 pesos. Kaya dapat medyo, wag muna kayong magpakasaya dyan. Yung drugs, o nandyan. Grabe, ang crimes. O anong ginagawa nyo? Huwag kayong papista-pista muna. Pogo picture. Yung picture with the Pogo group na allegedly may 750 million na pinag-uusapan dyan. Issue yan. Dapat ma-settle yan, mapag-usapan. Then, WPS political blunder, yung decisions dyan. May mga nagsakripisyo ng mga ano natin dyan, mga tropa. Naputulan ng daliri, mayroong inuwi ng naka-stretcher. Siguro dapat pag-aralan mabuti yan ulit. Tapos, ilan ang nasakripisyo ng mga bimedal na mga highly decorated military officers dyan? Dahil lang dyan sa WPS. Yung isang Navy dati, na commander yata ng Navy yun o sa Westcom ba yun? Na naging sacrificial lamb dahil sa bad political decisions yan. Sa political blunder na yan. Kaya nga yan ang problema. Sino ang ginagawang sacrificial lamb? Yung mga nagsakripisyo ng matagal. Diyan sa serbisyo. 11. Weaponization of law. Okay, tingnan natin. Ano yung ginawa dyan? Ito. Stratagem, cover-ups, and desire slant results. Ano yung stratagem? Ito, yung pugante. Sikat ito. Nangyari ito doon sa Davao, kay OJC. Biruin mo, paano hindi maging sikat ito? Ang casting nito, 1,000 policemen, 2,000 policemen, umabot pa ng 5,000 policemen. Pinakamalaki talaga yan. Talagang sikat na ano yan, na reality show. Lumalabas na reality show siya talagang para matakpan, ito, anong matakpan di umno? Ng issue, cover up. Ito, pulburon. Issue, bangag issue, yung loto issue na isa lang mananalo. Di ba natabunan ito? Natabunan ng issue ng pugante, itong issue ng pulburon, bangag, loto issue, di ba? So, ang desired result, NTF-LCAC program with SMNI na sacrifice, sayang. Meron sana siyang isang TV station na kung saan na ipalabas niya ang kanyang mga programs at saka accomplishments, nasakripisyo dahil dito sa ang pugante. Okay, 2. Alice in the farmland. Aba, maganda ito. So, ito, ang natakpan di umano dito is ang WPS political blunder at saka yung competence. Desired result, yung PH may become a battleground. So, 3. Ang pag-uusig, Quadcom. Natabunan di umano nito ang Resolution 10, liquidation by certification only. Yung illegal insertions, natabunan din ito. So, allegedly, syempre, allegations of corruptions, natabunan din ito. So, desired result, destroy Duterte's, then, unity sacrifice. Yung pagkakaisa natin na sakripisyo, nagkawatak-watak tayo dahil dito. 4. Ang pagpapatalsik. So, ito yung natabunan di umano nitong pagpapatalsik, yung CIF Confidential Intelligence Fund nitong OBP na investigation dyan at papunta na nga sa impeachment o papatalsik. Ang napagtakpan nito is yung PhilHealth Fund kanina yung pinakita natin. Yung MIF, yung Maharlika Investment Fund, hindi na nga napag-uusapan Nasaan na ba yan? Flood control fiasco, naimbestigahan ba yan? Wala rin. So, na-cover up na lang dahil dyan sa mga issue na yan, ng stratagem na yan. So, desired result, anarchy. So, ang nagsakripisyo dyan, ang taxpayers' money. Sayang. So, bakit anarchy? Yon. Dahil pag nagkaroon ng anarchy sa lahat ng yan, kasi may nagsabi, pagka pinatalsik yung BP, magkaroon yan ng gulo. Anarchy. So, that's the time na gustong-gusto naman yata din na doon tayo kinakanalize, talagang itinutulak tayo papunta ron para magpag-declare ng martial law o REVCO. Di ba? Kasi may power silang gawin yan. Ang Chacha naman, syempre, magagawa nila yan if ever na-destroy nila yung Duterte's, napatalsik nila yung BP, and then wala namang nangyaring anarchy, then wala nang kukontra sa Chacha. So, ang mangyari is natapaktakpan ang kickbacks, incompetence, and lavish spending. Yung lavish na spending, yung sa Duran-Duran na concert, isa yon. So, ang desire nito is perpetuity in power. Manatili sa position and then back to glory. Di ba? Magtagal. So, yun. So, lastly, nakita natin na sa mga news na nagbinta ng gold sa gitna ng napaka-unstable economy ng buong mundo. Ang magagaling ng mga large economies,
nagtatago sila ngayon ng mga gold, silver, mga assets nila. Pinunta nila lahat doon ang kanilang mga wealth sa mga assets. Samantalang tayo, yung wealth natin, yung assets natin, ang ating gold at saka mga properties, ipinunta natin sa cash. Bininta natin. Alam ba natin na ang cash ay walang face value yan pagka nagkaroon ng bankruptcy? Halimbawa, ang denomination is, take for example, US, dollar. Paano pag nag-declare si US ng bankruptcy? Alam ba natin, 3 war ang kanyang hinaharap. Ang isang war nandun sa Europe, sinusuportahan yun, ilang billion yun ang gastos niya doon. Ngayon dito sa Middle East, Israel versus Iran. At dito na naman sa Indo-Pacific. Do you think kaya ng economy yan ng ganyang kalaki? Mag-ingat-ingat tayo. Kasi nga, yung katanungan, saang School of Economy, saan School of Economics or Business kinuha yung taktika na yan na nagbibinta ka ng iyong asset at ang iyong gold para ipalit doon sa cash amid a very volatile and unstable economy. Naku, Diyos ko po. Sige, so saan tayo papunta niyan? Pag ganyan, doon tayo papunta sa bankruptcy. Normal. Sino-sino na ba ang nabankrupt? Di ba ang Sri Lanka na bankrupt na? Ang Bangladesh nagkagulo-gulo na bankruptcy na rin. Papunta na rin ang iba pang mga bansa. Bakit ka nagbinta noon? Yan na nga ang problema. So ang next niyan is mangyari is magkaroon tayo ng chaos. Normal yon. Pag nakita naman natin sa Sri Lanka at saka sa Bangladesh, grabing chaos doon ngayon. Gulo-gulo. 2, nagkaroon sila ng hunger and looting. Normally, yun talaga ang pwedeng mangyari. 3, nagkaroon ng anarchy. And of course, ang worst case scenario niyan is magkaroon ng civil war. At pag nagkaroon ng civil war, mga kababayan, ang mangyari dyan sa ating adversary, dyan sa WPS, ang Chinese Communist Party, syempre, nandyan sila. So, ang adversary natin ay, it's just a walk in the park. Easy invasion na lang. Kasi magulo tayo, wala, humina, then nakuha lang tayo, easy invasion. 2, makapaggawa sila ng PIBA rito, forward is a battle area, at gagawin na tayong battleground. So, yun naman talaga ang kanilang taktika, di ba? Pinakita natin sa ating mga part ng ating mga past videos na ang gusto nila is to protect their economic gains, especially their facilities and mga mga infrastructures and facilities para masustain nila ang long war kung meron man. 3, so gagawin na tayong vassal state. At pag ginawa tayong vassal state, para makontrol tayo, kailangan nilang gawin ang communism. Di ba? So pag communism ang gusto nilang ipa-implement sa atin, then kanino na ibigay? Do you think ibigay nila sa mga sundalo? Ibigay nila sa mga pulis? O sino mang mga democratic politicians? Wala. Ibigay nila yan sa Communist Party of the Philippines, CNN, CPP, NPA, NDF. Doon yan mapupunta. At siyempre, pag naibigay na sa kanila yan, ang next nilang gagawin naman ng CPP is reorganization. And at the same time, purging. Why purging? Because nangyari yan sa Vietnam at saka sa Cambodia noon. Nung natalo ng communist yung mga democratic party doon sa giyera noon sa Vietnam at Cambodia, talagang pinagpapatay nila yung mga democratic, mga nagtrabaho sa democratic government. Yung the killing fields, di ba? Ang dami nun. Sa Cambodia at yung sa Vietnam, maraming naging refugee na Vietnamese dito sa atin dahil doon. So 3, magiging communist state na tayo. At alam nyo na, pag naging communist state na tayo, bingo na. Alams na kung anong mangyari doon. Ito, yung BOS, Principles of War, yung Maneuver, Firepower, Protection, and Leadership. So ang pag-usapan lang natin dito is yung Principles of War and Leadership. Wag na yung Battlefield Operating System, whatever nun, kasi sa military na yan. So, ang pag-usapan lang natin is yung Principles of War and Leadership, kasi dalawa itong i-compare natin. So, Principles of War, i-compare natin dito yung OP at saka OBP. Sino ang mas pwede nating sandalan? Kasi, delikado yung nasa harap yung nasa umpisa natin na pinakita. So, paano natin masettle? Okay. 1, tingnan natin ang popular support. Kasi ang popular support is ito yung magdadala sa atin ng unity. Para magawa natin ang isang bagay, kailangan may unity tayo. So, kung popular support ang pag-usapan, siyempre,
pupunta tayo sa trust and approval rating. Sinong mas mataas? So, siyempre, mas mataas yung isa. So, ito law, itong OP law, ang OBP high yan. So, 2, unity of command. Itong unity of command, walang problema sa armed forces, sa police, sa Coast Guard. Dahil may unity of command talaga sila, may chain of command pa. Pero itong unity of command na sinasabi natin, may mga reservists pa yan sila. Ang unity of command na sinasabi natin dito is yung mga citizens, yung mga non-military. Paano magkaroon ng unity of command yan in case of war or whatever na hindi magandang pangyayari, unwanted na na mga pangyayari. So sino pwedeng magdala diyan sa kanila? Siyempre good leader. Again, sino ang may niyan? May credibility para sa unity of command. Siyempre mas mataas na naman yun doon. So low ang OP, high ang OBP. No? Kasi maraming nagtatrust diyan sa OBP. 3, mass and concentration. Dito, isang problema na naman ito. Hindi ito pinag-usapan dito. Again, hindi forces ito. Ito, mga citizens. Kung gusto nating magpatanim ng maraming kamoteng kahoy, kamote, or palay, o iba pang mga agricultural products para suportahan ang ating bansa, syempre kailangan natin ng mass and concentration ng mga citizens. So, kung ganitong sitwasyon na pinapasira natin yung isang kontrapartido kontra sa politika, abay, magkagulo-gulo talaga tayo, walang susunod. Eh di ang laki ng natin, good leadership, no? Ang maganda diyan kung ang leader natin is must reach out doon sa political opponents, former president, the BP, so that all the people can rally behind under his leadership towards one direction, yung isang direction lang, hindi kanya-kanya. Hindi gusto gibain magiba mo man yan, yung mga taga-sunod niyan, masama ang loob, ay di go, watak-watak pa rin tayo. Use your coconut shell. Siguro ganun ang dapat gawin. Use your coconut shell. Yun, low, ang OBP, ang OP, then OBP high pagdating sa mass and concentration. So, mga kabayan, itong isa pa. Tingnan natin to. Yung demolish and divert stratagem. Lumalabas po na ang lahat ng nangyayari ngayon is the demolition job reality shows. Ganun na lang So, to demolish political opponents and divert public attention away from the issues of insertions, Resolution 10, corruption, WPS blunder, flood control fiasco, etc. The grand demolition job through the weaponization of law. Tingnan natin dito. Scenario, desired result, and state. Ang pugante, ayun, alam na natin yan. Nangyari yan sa Davao, no? So, na-destroy nito ang SMNI. Na-weaken ang political rivals, show political influence, then comply with US interests. 2, love in Indonesia. Ito yung, kung napanood nyo ito yung isang sikat na sentence, yung ikaw talaga, di ba? yun yung nangyari dyan, kaya nga love in Indonesia. So, ano ang desired result nito? Continuation ito ng Alice reality show para mapagtakpan yung pinakita natin kanina ng mga issues. So, end state, expose Chinese spying. And that's good. Maganda yon. Kailangan talaga ma-expose yan. Hindi naman pwedeng yung iba sa atin parang sumusuporta pa dyan sa Chinese spying. Wag naman. Makapili ka yan. 3, ang paghuhusig. Kintakong probe to support ICC versus PRD. Then, destroy Duterte's. Ang problema niyan, na-resurrect na ang mga drugs outlets. Marami na. Ayan, nandiyan na naman. Criminalities. Yung cronies, nagbalikan na. Oligarchy, ito nga sinasabi natin, iulit ko lang yung sinasabi natin kanina. Kung pwede, yung pagkuha natin ng mga tao na nagtatrabaho dyan sa gobyerno, either they are mga secretaries, USEC, and everybody else, gas-gas na yung sinasabi nyo ulit nga. Kanina pa, inuulit-ulit natin, gas-gas na yung tinatawag na trust and confidence. Pwede lang yung trust and confidence doon sa mga security mo, sa executive secretary at sa PMS. The rest, dapat putting the right person on the right job. Hindi yung sinong tumulong sa'yo sa panahon ng eleksyon. Yun, yung malapit sa'yo, yung kilala mo, yung cronies mo. Huwag ganun. Kaya tayo hindi umaangat dahil yan ang estilo nyo Ang pagpapatalsik, ayun, destroy political rivals, impeach BP. So, it is baiting for destabilization, kudeta, junta, anarchy. Why? Para makapag-declare ng martial law, RevGov, at kung hindi naman, chacha later on. So, anong gusto niyan?
to control the whole system of society, remain in power, bring back to glory. Ito lang ang note natin. No? In every step of these reality shows, the danger of ML slant-rep gob trap has always existed. It appears that although very remotely on the part of the armed forces, if there is a mastermind, the mastermind might be able to influence some of the law enforcers top brass, might only, and the armed forces and police might be deceived to ignore its mandate to uphold the Constitution and protect the people and the state in disguise of loyalty, professionalism, and adherence to the chain of command. So, i-clarify ko lang ito. Itong loyalty, professionalism, and adherence to the chain of command, ito yung sinusunod ngayon ng mga forces natin, armed forces natin, ng lahat ng armed forces ng ating bansa. The truth is, loyalty, professionalism, and adherence to the chain of command ay parang mga IRR lang ito. Ang tunay na trabaho talaga ng armed forces is to uphold the Constitution and to protect the people and the state. So, huwag sanang kalimutan yan, no? So, hindi pwede na maging loyal kayo dahil maging professional kayo, chain of command, kaya hindi na kayo gagalaw. Yun yung point kasi din isa, ha? So, klaruhin natin, your mandate is to uphold the Constitution and protect the people and the state. Loyalty, professionalism, and adherence to the chain of command are just IRRs. Ginawa nyo lang sa level ninyo yan para maganda ang takbo ng inyong organization. But, after all, ang pinakamataas na mandato ninyo is yung sinabi ko is to uphold the Constitution and protect the people and the state. At hindi pa naman tayo umabot doon eh. Wala pa naman, alangan naman, huwag kayong pumunta sa adventurism. Of course, hindi pwede yon. So, yung mga nagsasalita laban dyan sa nagsasabi na nabayaran na, please, tigilan nyo na po yan, mga kababayan. Hindi po totoo yan. Our armed forces, lalong mga leaders dyan, ay napakahusay ng mga yan. Idealistic mga yan. May mga ideals lang. May mga ideals yan sila sa kanilang mga puso't isipan. So, wag sana tayo mawalan ng faith o pagtitiwala sa kanila. So, there was no debut stratagem by DDLG against politicians in the previous administration because previous administration, DLG Secretary, non-politician, current administration, DLG Secretary, politician, especially yung tumakbo ng senador. Yung ikaw talaga. So, lumalabas ng House probe simply appears to be a grandstanding for political agenda to demolish political opponents and divert public attention away from the issues of Resolution 10, insertions, corruption, WPS blunder, flood control fiasco, etc. Mga kababayan, sana po nakapagbigay tayo ng isang magandang paliwanag para sa inyo in layman's term. Alam ko, medyo may mga mahirap din, pero sana napagsunod-sunod natin ito. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.